May ginawa nga pala akong flashcard ng mga prutas para sa anak kong grade 1. Ang flashcard na ito ay pinrint ko sa A4 size na bond paper at pinagkasya ko yon sa 6 na piraso. Nakalagay nga pala sa likod ng mga larawan na ito ang Tagalog at English ng mga prutas na ito. Pagkatapos ko nga palang i-print ang mga larawan na ito ay nilaminate ko na rin siya para matagal masira. Naisipan ko nga palang gawin ito para matulungan yung anak ko na grade 1 na makilala niya yung mga prutas at ma-spelling niya ito ng tama. Ganito nga lang pala kaliit yung sukat ng ginawa kong flashcard para tipid na rin sa bond paper at sa pag-laminate ko. Inilagay ko na rin pala sa likod ng larawan na ito ang mga benefits na pwedeng makuha sa mga prutas. Subalit hindi pa namin yun pinag-aralan kasi baka mahirapan siya dahil grade 1 pa lang siya. Kaya ang goal namin sa flashcard na ito ay makilala niya yung mga pangalan ng mga prutas at ma-spelling niya ng tama yung mga prutas at alamin niya yung ano yung Tagalog at ang English ng mga prutas na ito. 12 piraso nga lang pala ang flashcard na ito. Sa susunod ko na lang ulit i-print siguro yung iba pang mga prutas. Dahil hindi alam ng anak ko ang mga pangalan ng mga prutas na ito, talaga namang nahirapan ako sa una. Ilang beses kami nagpaulit-ulit kung ano ang pangalan nito sa English at ano ang pangalan nito sa Tagalog. Halos 2 oras din kami nagpaulit-ulit, pabalik-balik nito para lang matandaan niya kung ano mga pangalan ng mga prutas na ito sa Tagalog at saka sa English. Dahil sa paulit-ulit kami at nahirapan siyang matandaan, may mga time na naiinis ako sa kanya at napapagalitan ko siya. Dahil sa ang goal namin ay matandaan niya at makilala niya ang mga pangalan ng mga prutas na ito ay hindi pa rin ako susuko. Sa kabuuan nga pala ng video na ito, halos 1 linggo niya rin bago natandaan ang mga pangalan ng mga prutas na ito sa English at saka sa Tagalog. May mga time nga pala na sa gabi bago matulog ay inaaral namin ang mga flashcard na ito, subalit hindi ko na yun nakunan ng video. Sa video nga pala na ito, kung inyong mapapansin, habang kami ay nag-aaral ng flashcard, siya ay kumakain ng pananghalian para hindi na rin sayang sa oras dahil pagkatapos niyang kumain at matandaan ang mga pangalan ng mga prutas na ito ay matutulog na siya. Eto nga pala yung ganap habang kami ay nag-aaral ng flashcard. Mango, Mango. mangga, Mangga. sunod ano to? Kalamansi. Sa Tagalog? Orange. Orange. Ano to? Ulitin mo, ano to? Kulam yan. Kalamansi. 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 Ito ano to? Orange. Ay, hindi pa. Wala yan. Lemon. Lemon. Limon. Lemon. Lemon yung ginagayin ko dito. Sunod. Sunod. Tandaan mo kasi, anak. O, dali ah. Apple. Sa Tagalog. Mansanas. Ito. Ano to? Ano to? Ano yan? Pineapple. Pineapple. Pine. Pine. Apple. Apple. Ano sa Tagalog? Pinya. Pinya. Ito. Cotton fruit. Ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog? Dito ko sa magtingin. Ano sa Tagalog? Cotton fruit. Tagalog nga. Tagalog. Dali. 20% pa lang yung cellphone ni Papa. Oh. Ato sa Tagalog. Ito na lang. Santol. Santol. Ito. Jackfruit. Hindi yan jackfruit, anak. Ano? Durian. 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 Ito. Jackfruit. Sa Tagalog. Teka lang yan. Langka. Langka. Tandaan mo, ito. Alam yan. Guava. Guava. Bayabas. Bayabas. Ito. Orange. Sa Tagalog.
At sa Tagalog, Hindi ko alam yan. ponkan. Buntan. O kaya kahel. Kahel. Ito. Tatlo. Sige na. Sunod. Banana. Sa Tagalog. Grapes. Ano yung sa Tagalog? Ubas. Ito. Ano to? Ano kaya yan? Ano to? Hindi ko alam. Mango. Mango. Ano to sa Tagalog? Ibaba mo lang yan. Mangga. Mango. Ito. Ano to? Paano yan? Kalamansi. Ito. Ano to? Lemon. 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 Limon. Lemon. Ang tandaan mo rin. Sunod. Apple. 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 Mansanas. Mansanas. Pineapple. Pineapple. Ano sa Tagalog? Pinya. Pinya. Ano to? Pineapple. Pine. Pine. Apple. Apple. Sa Tagalog? Pinya. Ano to? Pineapple. Sa Tagalog? Pinya. Ano to? Pineapple. Ang sa Tagalog? Pinya. Ito. Photo fruit. Sa Tagalog? Sa Tagalog? Sa Tagalog? Santol. Santol. Ano to? Photo fruit. Sa Tagalog? Santol. Ito. Ano to? Durian. 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 Sa English yon. Sa Tagalog, durian. Durian. Ito. Jackfruit. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Langka. Langka. Ano to sa English? Jackfruit. Sa Tagalog. Langka. Ito. At sa English. Guava. Guava. Ano to sa English? Guava. Sa Tagalog. Sa Tagalog, bayabas. Bayabas. Ano to? Guava. Sa Tagalog. Bayabas. Ano to? Guava. Sa Tagalog. Bayabas. Sunod. Aksan mo. Orange. Sa Tagalog. Kahel. Kahel. O kaya punkan. Ponton. Ito. Banana. Tagalog. Saging. Ito. Grapes. Sa Tagalog. Ubas. Ito.
Ah, Ano to? ano? Mango. Mango. Sa Tagalog, Ah, ah, mangga. mango. Mangga. Mangga. Ito. Tandaan mo. Ano nga ito ulit? Ah, Ano to? Mango. mango. Ano to? Mango. Sa Tagalog, Mangga. Mango. Mangga. ito. Ano to? Ano yan? Ano to? Ah, Ano to? Kalamansi. Sa Tagalog, kalamansi din. Di ba? O, ito. Kalamansi. O, sino? Ito na. Sunod. Ay, nagtatayo ko. Ay, nagtatayo ko. Habang kami ay nag-aaral ng flashcard, marami nga din pala siyang excuse katulad nito. Ano ha? Sorry. Apple. A, P, P, A, L, E. Ulit. A, P, P, A, L, E. Mali. Ano pala? Ito. Walang E. In-E naman yan. Sabi mo A-P-P-E-L-E. Mali. Oh. Nod. A, A, A. A, N, 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 A, N, N, S. Itin mo. A. Ano? A. Anong A? P, A, N. A. P, O. P, O. Ano ba yung mga spelling mo? Ano yung pen? Ayok sa'yo ka. Pen, apple. Pineapple. Pen, apple. Hindi ko alam yun. Hindi ka men. Akala ba inaral mo na ito kahapon? Wala? Hindi. Kagaling mo man. Hinabi ko lang, hinati-hati ko lang, hinahati-hati ko lang. Ba? Sige ulit. At. Ito. Cotton fruit. Cotton fruit. Spell. T-O. Ha? T-O. Anong T-O? Cotton fruit. T-O. Ko? T-O. T-O? Ang ko, T-O, ang spelling? Pagkatapos nga pala ng ilang araw, kahapon, February 9, eto na yung final namin na pag-aaral ng mga flashcard na ito. Pinapabanggit ko sa kanya kung ano ang pangalan nito sa Tagalog at ano ang pangalan nito sa English at the same time ay pinapaspell ko na rin sa kanya kung ano yung tamang spelling sa English at kung ano yung spelling sa Tagalog. At pagkatapos nun, nung nalaman ko na alam niya na talaga yung mga pangalan ng mga prutas sa Tagalog at saka sa English ay pinasulat ko naman sa kanya para lalo niyang matandaan talaga. A-N. Mansanas. Mansanas. M-A-N-S-A-N-A-S. Tama. Sunod. Ito, anong prutas ito? Ano? Anong prutas ito? Oh, hindi mo makikita. Oo. Anong prutas ito? Durian. Oh, durian. Sa English? D-U-R-I-A-N. Sunod.
A-N. Oh, durian. Sa Tagalog, durian. Spell durian. D-U-R-I-A-R tapos Y-A-N. Tama. Sunod. Anong prutas ito? Jackfruit. Jackfruit. Sa Tagalog, ito ay Langka. spell jackfruit. Ano? J-A-C-K. Jack. Okay, sunod. Jack. Oh, jack na yun. Yung fruit ka na sunod. Fruit. Fruit na. Fruit. F. F. Ano? Ja. R. R. Sunod. A. Fruit. F. R. O. Hindi. A. Fruit. F. F. Di ba binasa mo rin kanina? F. R. Sunod. U. Sunod. Fruit. F. R. U. Sunod. Jack. Fruit. T. Ha? T. Bago mag-T, anong vowel muna? U. Tapos, Vowel. Vowel. anong? A. Hindi mo alam? Ayan, no? Di ba? Mali ka. Balikan natin, ha? Kaya mali ka. Sunod. Anong tong prutas? Anong tong prutas? Anong prutas to? Banana. Banana. Sa Tagalog, ito ay Saging. saging. Spell banana. B-A-N-A-N-A. Tagalog, saging. Spell. S. S. A. A. Ging. Saging. G-I-N-G. G-I-N-G. Oh, tama. Sunod. Orange. Orange. O, sige. Sa Tagalog, ito ay Punkan. spell orange. R-I-O-R. O-R. Matas po magbasa. Maglaro na sila. O-R. Ano no, may tugtog na. Sige na kasi, tapusin mo na. Ayaw mo lang yung tugtog. Sige na. Spell mo na. Ito, orange. Hindi yung tutog sayawan mo. O-R. Dali na. O-R. Dali na. Ay, sorry. A. O-R-A. Sunod. O. Re. Orange. O. Kung ganyan masisira. Orange. O, spell orange. O. 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 R. R. N. O, N. N. Sunod. G-E. O, ulitin mo. Orange. Spell. Orange. O. Orange. O-R. Sunod. A-N-G-E. O, sunod. Punkan. Spell punkan. P-O-N. Sunod. K-E. K. Punkan. K-A-N. Sunod. Konti na lang. Kung walugin, kayo matumba na naman yan. O, sunod. Ano? Ano? Pineapple. O, pineapples. Sa Tagalog ay ano sa Tagalog ang pineapple? Ano?
Letter P din. Ano yun? Ano, ano yun? P, Pinya. o pinya. O, spell pineapple. P-I-N. 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 Wag. P-I-N. Sunod. E. E. A-I-I. Tama. A. O, A. P-P-L-E. Pinya. Spell pinya. Pin. Pinya. P-I-N. Sunod. Pinya. Ya. Y-A. O, sunod. Cotton fruit. O, cotton fruit sa Tagalog ay? Sa Tagalog ay? Oh, puti. Sa Tagalog ano? Ay, cotton fruit. Santol. O, santol. Spell cotton fruit. C-O. C-O. Huwag maingay. T. 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 O. O. Cotton. N. N. Fruit. Fruit. F-R. 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 U. U. I-T. I-T. Sunod. Santol. Spell santol. S. S. A. Santol. San. O. Sunod. Tol. Tol. Sunod. Tol. Ay. To. T-O. T-O. Sunod. Santol. Santol. Ay. Ano yun? Ay. L-O-T. Ulitin mo. S. S. A. Sunod. S-A-N-O. Ay. Ano pala? L-O. Santol. To. Spell ulit. Puta. Tol. S. S-A-N-T-L. Ay. Hindi pala. S-A-N-T-O-L. Tama. Sunod. Yan. Ano ito? Mango. O, mango. Sa Tagalog ay? Mangga. O, spell. O, spell mango. M-A-N. Mango. G-O. O, sunod. Spell mangga. 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 M-A-N-G. Sunod. G-O. Ay, G-A. Sunod. Lemon. Spell lemon. L-E-N-M-O-N. O, sa Tagalog, limon. L-A-I-L. M-O-N. O, sunod. Anong prutas ito? Kalamansi. O, sa Tagalog. Kalamansi. O, spell. C. C. Ay, C-A. L-A. Sunod. M-A. Sunod. C. Kalaman. C. Kalaman. O. I-N. I-S. Anong I-S? Kalamansi. Ulitin mo nga. Ano pala? S-I. O, ulitin mo from C. C. Ano yan? Pwede ba nahulaan? C. C-N. N. Di ba N? Tapos, S-I. O, sa Tagalog. K-A-L.
ay, ano, C-A, Tagalog, kalamansi. ano ba pala, K-A-L-A-M-N, Ano? Ulitin mo. ay, M-A-N, Ulitin mo, naggulo-gulo na. K, K-A-L-A-M-A-N-S-I. sunod. Guava. Sa Tagalog ay, Bayabas. spell guava. G-U-A-V-A. Sa Tagalog, bayabas spell. Malugin. B-A-Y-A-B-A-S. Sunod. Grapes. Sa Tagalog ay, ano sa Tagalog? Di ba isa lang yung mali ko? Sige na, opo. Grapes, tapos sa Tagalog ito ay, Ubas. spell grapes. Gire. G, G-R-A. A, Gray. P-A. P, N. grapes. Grape. Spell. G, G-R-A. A, P. P, A. anong A? Mali yun. N. Mali yun, N. I. Anong vowel? Anong I? vowel? Grape. Grape. Ay. P. P. Ulit I. mo. I. Anong I? Mali nga yung I. Ano pala? Yung malambot. Ulitin mo. E. Ulitin mo. G. G-R-A-P-E. Sunod. N. Ha? N. Anong grapen? Grapes nga, di ba sabi mo to? Ulitin mo. Spell. Ano? G. G. R-A-P-E. Grape. P. Sunod sa P. Grapes. S. Ha? S. Mali ka ha? Kadali-dali lang yan. Mali ka nga. Sabi ko S. Sabi mo A. Di ba P-A-P-S? Wala nga ganun. Dapat nga A muna. Sabi ko nga. Mali ka nga eh. Bala ka lang. Ito. Ito na. Yung mali mo kanina, dalawa. Isa mo na dyan. Alam mo nang mali ka. Nung sabihin natin tama na mali ka nga. Sunod. Di ba sabi mo kanina I, tapos A? Mali nga yung A. Dapat E. Ano tong prutas? Jackfruit. Spell jackfruit. Ayusin mo. Jackfruit. J. J-A. Sunod. Huwag mo kagatin C. niya. C. K. K. Sunod. T. Jackfruit. Ayun lang. J-A. 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 C-K. C-K. Sunod. Fruit. Fruit. Sunod. F. F. R-U. R-U. I-T. I-T. Sa Tagalog ano to? Langka. Spell. L-A-N-G. Sunod. K-A. Ito. Grapes. Spell. G-R-A. G-R-A. R. Ano galawin? Kasi nagkatabi nga yung ano. P-E. P-E-S. Sa Tagalog ay? U. U. Ano sa Tagalog itong salita? Ubas. Ubas. U. Spell. U.
D-A-S. Tapos na. Tingnan natin spell. Makarali lang. Ano? Kung madalian, ano yan? Ano yung susulatin ko dito? Ano po, yung English. English dito, tapos dito Tagalog Okay. Sige. Ayan. Ito naman. Sige, huwag ka magtanong-tanong ako na wala mag-check dyan. Kaya mo yan. Pagkatapos niya nga palang banggitin ng tama ang pangalan ng mga prutas sa Ingles at saka sa Tagalog, ay pinasulat ko naman sa kanya kung ano ang spelling nito sa Tagalog at saka sa Ingles. Bibilisan ko na lang yung speed sa pag-play ng video na ito dahil matagal siyang magsulat. At habang nagsusulat nga yung anak ko, meron akong napansin sa kanyang pagsusulat na ipagsasama-sama niya nga pala yung malalaki at yung mga maliliit na letra sa isang salita. At dahil sa ayaw ko yun na makasanayan ng anak ko yung ganong klase ng pagsusulat, which is mali naman talaga yung ganong klase ng pagsusulat na naipagsasama mo yung mga malalaki at yung mga maliliit na letra sa isang salita na hindi naman siya dapat. At yung ganong klaseng pamamaraan ng pagsusulat ng anak ko ay pinaliwanag ko sa kanya na yun ay mali. Subalit yun ay pinaliwanag ko na sa kanya pagkatapos niyang maisulat lahat yung mga spelling. At habang siya ay nagsusulat, may mga time na nagtatanong siya sa akin kung tama daw ba yung spelling niya. Subalit ang sagot ko sa kanya ay mamaya ko na lang i-check kung tama ang kanyang spelling. Hindi ko sinasabi kung tama o mali na yung spelling na naisulat niya sa notebook. Natutuwa nga pala ako habang pinapanood ko siya kahit na siya ay mabagal magsulat dahil marami na siyang naisulat ng mga tamang spelling sa Tagalog at saka sa Ingles. At habang isinusulat niya ang pangalan ng mga prutas sa Tagalog at Ingles ay nagiging masaya siya dahil naisusulat niya ang tamang spelling ng mga ito. Sinasanay ko nga pala yung anak ko sa ganitong gawain, yung makilala niya yung mga bagay-bagay sa paligid at kung ano ang tawag nito sa Ingles, sa Tagalog at kung ano yung mga tamang spelling nito para pagdating sa school ay hindi na rin siya mahirapan. Sa umpisa talagang mahirap dahil hindi niya pa alam ang mga bagay-bagay sa kanyang paligid, kung ano ang Tagalog at ano ang Ingles at ano ang spelling nito. Hindi naman araw-araw ay natuturuan ko siya dahil meron akong trabaho. Pero bilang ina ay naglalaan pa rin ako ng oras sa mga ganitong klase ng gawain para nga pagdating sa school ay hindi na siya mahirapan. Mga 15 to 20 minutes niya rin siguro natapos ang pagsulat ng spelling. Eto na nga pala yung naisulat na spelling ng anak ko sa notebook. Kung inyong mapapansin sa pagsulat niya ng mga pangalan ng mga prutas ay napagsama-sama niya yung malalaki at yung mga maliliit na letra. At yan ay pinaliwanag ko sa kanya na dapat yan ay maliliit lang na mga letra. Nakakatuwang isipin na marami na siyang mga naisulat na mga tamang spelling sa Tagalog at Ingles na mga prutas. Sa pag-check ko nga pala ng mga spelling niya na ito, dalawa yung mali niya sa Ingles at isa yung mali niya sa Tagalog. Mali ang spelling niya sa pineapple, sa orange at saka sa santol. At dahil ang goal namin ay makilala niya ang mga pangalan ng mga prutas sa Tagalog at Ingles at maisulat niya ang tamang spelling nito sa Tagalog at Ingles at dahil meron siyang mga mali ay ipinaulit ko sa kanya ang kanyang spelling. At pinaalalahanan ko na rin siya kung paano dapat isulat. Ito ay dapat na sa mga maliliit lang na letra. Ito na nga pala yung pangalawang beses niya na pag-ulit ng spelling. Sa pangalawang ulit niya nga pala ng pagsulat ng spelling na ito ay medyo mabilis na siyang magsulat at malinis na ang kanyang pagkakasulat dahil ang kanyang pagkakasulat ay puro na nasa maliliit na letra. Bago niya nga pala sinusulat ang spelling sa notebook ng mga prutas ay binabanggit niya muna ang mga pangalan ng mga prutas sa Tagalog at saka sa Ingles. Kapag magkaroon nga pala ako ulit ng bakanting oras, ay dadagdagan ko ang mga flashcard na ito ng iba pang mga prutas. Para mas marami siyang makilalang mga prutas, malaman niya ang tawag nito sa Ingles at malaman niya kung anong tawag nito sa Tagalog at maisusulat niya ang tamang spelling ng mga prutas sa Tagalog at saka sa Ingles. Ako talaga bilang nanay, ang goal ko ay matulungan ko ang anak ko sa kanyang pag-aaral. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ipinanganak na matalino talaga ang aking anak. Nangangailangan pa rin talaga siya ng tulong sa kanyang pag-aaral mula sa aming mag-asawa. Marami nga rin pala kaming mga challenges na hinarap habang siya ay tinuturuan.
Katulad na lang na mas gusto niya maglaro kaysa mag-aral o kaya naman ay inaantok siya o kaya naman ay tinatamad siya at marami pang mga challenges kaming hinarap. Subalit kami ay merong goal para sa aming mga anak kaya kahit anong challenges bilang magulang ay kakayanin ng lahat ng challenges na iyon. Sa pamamagitan ng pagtsatsaga, pagtitimpe, at saka ng pagiging masipag, wala ka na talagang ibang pwedeng gawin kundi ang hindi sukuan yung anak para lang matuto. Dahil palagi ko nga pinapaalala sa anak ko na hindi kami mayaman, kaya dapat ay mag-aral siya ng mabuti. Dahil para din sa kanyang sariling paglago ang lahat ng kanyang matututunan. Sa una, talagang nahihirapan din yung anak ko kasi nga hindi niya pa rin talaga alam. Pero kapag ka nalampasan niya na yung mahirap na yun, natutuwa siya sa kanyang sarili kasi nalalaman niya na. Yay! Panalo ako. At dahil last one na lang ng spelling ng prutas ang kanyang isusulat sa notebook, ay tuwang-tuwa na siya. Ang usapan kasi namin, kapag ka naisulat niya ng tama ang spelling sa Ingles at saka sa Tagalog ng mga prutas, ay ipapaayos na namin o ipapabulkit na namin yung kanyang bike para makapaglaro na siya. Sa pagkakataong ito ay natapos niya na yung pangalawang sulat niya ng spelling. At habang chinecheck ko yung kanyang mga spelling ay tuwang-tuwa siyang sinasabi sa akin na tama lahat ng kanyang spelling. At sa wakas, eto na nga yung pangalawang ulit ng anak ko sa spelling niya na kung saan ay tama ang lahat ng kanyang mga spelling sa English at saka sa Tagalog. Tapos ang pagkakasulat niya ay puro lang din mga maliliit na letra. Sa mga mami dyan na merong printer at laminator, pwede rin kayo gumawa ng mga flashcard ng katulad ng flashcard na ito na maaaring makatulong sa ating mga anak. At yun lang, hanggang dito na lang ang aming video. Hanggang sa susunod, maraming salamat!